Magandang gabi. Samahan niyo kami ngayon sa pagpunta namin sa isa sa mga destinasyon ng Baguio City. So nandito pala tayo ngayon sa Baguio City na kung saan nakikita ninyo yung tinatawag nilang night market. So ano nga ba yung night market? So unang gabi pa lang pagdating namin dito sa Baguio City, so pumunta agad kami dito sa night market. Ito po yung night market nila. So maraming mga pagkain, maraming mga tao, at isa sa napansin ko is wala tayong nakikita ditong nakasando. Ayan, so lahat po ay mayroong mga jacket at lahat po ay nakapantalon. So bihira lang yung nakashort kasi malamig yung yung lugar. So pagdating namin dito, so nakita agad namin or napansin din namin yung mataas na, ayan yung naka-green, mataas yan or mahabang mga bilihan ng mga damit at iba pa mga kailangan. Okay, so ayan, so tumabi muna kami dito kasi kakain kami. So ayan, bumili kami ng ng shawarma. At napansin ko din, so since kasi pumunta kasi kami dito nung 23, so may nakita kami mga nangangaroling. Okay, mga bata, matanda, mga dalaga or mga binata. Baguio. Hello, magana. So, kinabukasan, agad kaming start sa aming city tour. So, ay yung una naming pinuntahan dito or itong nakikita yung video is papunta yan sa Camp John Hay. So ano nga ba yung Camp John Hay? So ang Camp John Hay ay isa sa mga dating mga base militar ng mga Amerikano or kampo ng mga Amerikano. Yan. So itinayo ito noong 1903 at ipinangalan kay John Melton Hay. So si John Melton Hay isang kalihim ng Estados Unidos noong panahon ng panakop ng Amerika. So ito ay nagsilbing pahingahan ng mga sundalong Amerikano dahil sa malamig na klima ng Baguio. So sa kasalukuyan, ang Camp John Hay ay isa sa mga naging ecotourism at leisure park. So pinupunta na ito ng mga tao kasi nga malamig yung area. So dito may kita ang malawak na pine trees, tahimik na paligid at mga pasyalan tulad ng Bell House, Cemetery of Negativism at iba pang mga cafes at hotel. So habang naglalakad or habang papunta kami doon sa pinakasentro ng Camp John Hay, so ramdam namin ang katahimikan at preskong hangin, tila ba'y bumabalik sa nakaraan. So habang tinatamasa ang modernong ganda ng lugar, so ayan po, mayroon po na tayong makikita dyan na naglalakad lang. Ayan, kahit naglalakad at mainit yung araw, ang mga kasuotan ay naka-jacket. Ayan, so mahaba siya or parang
sharing ako yung passenger shipping station. Ito ba ito? Contour rights. And rights. Buray lagi ko ba? Pajak-pajak. Ay, dapat. Baik lang daw. Hirmid ang kita niya. Even yun ang tunang. Okay lang tayo dito, sir? Ha? Okay lang dito? Sige po. Dito. Okay lang. Okay, so ngayon naman ang nakikita nyo is ito yung The Mansion House. So nandito tayo sa The Mansion House na kung saan ang The Mansion House ay isa sa mga itinatayo noong 1908 na nagsisilbing opisyal na summer residence ng isang pangulo ng Pilipinas. So sa panahon ng mga Amerikano, ito ay ginamit bilang tirahan ng Governor General. Okay? So ang disenyo nito ay para isang malaking bahay sa Europe na papalibutan ng hardin at bakod na may disenyo ng kabayong olo. So isang kilalang simbolo ng lugar. So bagamat hindi ito bukas sa loob para sa publiko or doon sa loob niyan, so hanggang dito lang sa gate yung mga tao. So pwede naman makapag-picture, makapasok sa may gate, pero hindi pwede pupunta doon sa loob ng ng palasyo or ng mansion. Okay? So pero some area or sometimes binubuksan ito daw sa publiko para makita yung loob ng mansion. So dito lang tayo sa labas or malapit sa gate. Kung napansin ninyo, so marami tayong nakikita or kasama, or yan yung mga nakita natin na mga na pumupunta din para tumingin dito sa The Mansion. Ayan, so tapat naman yan is ibang tourist spot naman. So isa yan sa ating susunod na video. Ayan, yung sa tapat niyan sa tapat ng gate. Ayan. So open siya sa public pero hanggang sa gate lang, diyan lang sa aming tinatayuan. So again, yung The Mansion or ito nakikita nating video is dito manirahan ang isang pangulo ng Republika ng Pilipinas kapag pupunta siya ng Baguio.